Okay, magandang araw mga kabadgets, no? Budgets Maxima ulit tayo, no? So, ito ang problema nito ay palyadong-palyado ang makina. So, at tapos, hindi naman siya nag-check engine, no? Hindi umiilaw yung kanyang MIL indicator. So, ayan mga kabadgets, no? Ang problema ng unit ni customer, umaandar naman siya, kaso, kapag ka binibirit mo yung silinyador, ayaw tumaas ang idle, no? Ayaw siyang tumaas ang RPM. So ayan, palyadong-palyado yung kanyang makina, no? So ang gagawin natin dito ating idadiagnose mga kabadgets. Okay, yan mga kabadgets, no? So idadiagnose natin yung unit kahit wala siyang MIL o check engine, no? So dahil lang sakit ng Maxima, kahit walang check engine, meron siyang code error. So ayan mga kabadgets. So i-check natin kung ano yung problema niya. So ipapakita yan ng ating OBD scanner, no. So ayan, manifold absolute pressure, barometric pressure circuit law. So PO107. So yan yung ating i-repair mga kabadgets, no. So related to dun sa throttle body, sa socket ng TMAP sensor. So ayan mga kabadgets, bubuksan muna natin itong cover ng ating engine. So ayan mga kabadgets. So dito, check natin yung mga wire, no. Dito sa may part ng throttle body. So dyan nagkaroon ng problema yung unit ni customer. Okay yan mga kabadgets, no. So napansin ko agad na mayroong problema dito sa wire ng ating actuator. So ito yung actuator, yung stepper motor. So meron siyang isang talop na wire, no. So ayan, meron siyang balat na wire, no. So balat pa lang siya, hindi pa siya napuputol, no. So ito yung sakit dito sa ating actuator o yung stepper motor. So ayan, tapos kakalasin natin tong dito sa may TMAP sensor dahil ito yung nag-error code, no. So ito sa stepper motor, i-repair na rin natin yan dahil malapit na siyang maputol, no. So possible na nagkakaproblema na rin yan dyan. Tapos dito sa ating TMAP sensor, ito yung code na PO107, yung pressure barometric. So ayan, dito natin i-check yung wire. So ito, napansin ko meron na siya isang problema, no. Isang wire lang yung kanyang ito mga kabadgets, no. So halos putol na talaga yung wire ng ating socket ng TMAP sensor. So putol na yung isang wire. So yan yung itinuro ng ating diagnostic tools. So dito sa puno niya ay wala naman. So doon lang nagka-problema sa may bandang gitna. So yun yung ating re-repair mga kabadgets. Pati yung socket dun sa wire ng socket ng ating stepper motor o yung actuator, re-repair na rin natin dahil malapit na rin magka-problema dun. So ayan mga kabadgets. So ito yung sakit ng Budgets Maxima C na hindi siya nag-check engine pero meron siya mga code error. So ayan mga kabadgets, kaya kailangan din natin i-diagnose, lalo na kapag ganito ang unit natin na pumapalya, no. So hindi siya bumabatak, maandar naman siya kaso ayaw bumatak dahil ayaw tumaas ng RPM. So kahit anong higit mo ng silinyador, ayaw bumirit ng makina, no. So humahagok siya. So ayan mga kabadgets, talaga nagka-problema na dito sa wire ng ating stepper motor, no. So halos lahat meron ng balat-balat ang wire. So ito pa yun sa ating TMAP sensor, yung wire niya. So tatanggalin natin itong mga cover na to para ma-repair natin ng ayos. Okay, yan mga kabadgets, so natanggal na natin yung mga cover ng wire, no. So sa pagre-repair nito, kailangan natin tanggalin yung mga cover ng wire para ma-repair natin ng maayos, no. So ayan mga kabadgets. So sa pagre-repair naman, hindi na natin kailangang ihinang yan mga kabadgets. Pwede naman natin idugtong lang
So basta ayos yung pagkakadugtong natin at ayos yung pagkakabalot natin, no? So ayan mga kabadyads, no, yung mga naputol na wire ay iisa-isahin natin yan lahat. At pagkatapos natin i-repair to, babalutan natin ng flexible hose yung ating wire para hindi siya agad-agad na gumagasgas dun sa may part na tinatamaan niya, mga kabadyads. So ayan mga kabadyads, no. Sa Bajaj Maxima Z, malimit mangyari ito, mga ganito, nagkakaproblema dito sa wirings dito sa may part ng throttle body. Kaya dito, pagka napapansin nyo na hindi maganda yung andar ng unit nyo at pumapalya o mahagok, so i-check nyo dito dahil kahit walang MIL yan, so nagkakaroon ng code error yung ating ECU. So ito yung mahirap sa Maxima Z, hindi basta-basta nagkakaroon ng MIL indicator o check engine. Kahit may problema na dito sa may part ng wirings na ito, hindi siya umiilaw ang check engine, no? So kaya ugaliin natin na i-check natin yung mga ganitong wirings dito sa part ng throttle body. So ayan mga kabadyads. Okay, yan mga kabadyads, no? So, na-repair natin yung mga wire na dapat natin i-repair. So, babalutan na lang natin to ng unahin natin electrical tape muna, tapos flexible hose. Para kahit sumahid siya dun sa may part na matigas, hindi basta-basta nagkakasugat ang wire. So, ayan mga kabadyads. So, ito laging issue ng ating unit, lalo na sa Bajaj Maxima Z. So, laging ganito ang nangyayari sa kanyang mga wire dito sa may part ng throttle body. So, nababalatan. Kaya ugalayin natin, i-check natin dito kapag kakaiba na ang andar ng ating unit. Titingnan nyo na yung mga wire dito para maagapan, mga kabadyads, no? Okay yan mga kabadyads, no? Bajaj Maxima Z owner. So, ito simpleng idea lang mga kabadyads. Dahil baka mangyari ito sa unit nyo. So, may idea na kayo kung ano yung dapat gawin, no? So, para alam nyo na kung ano yung ito trouble kapag ka mga ganitong issue na palyado, ayaw tumaas ng RPM at ayaw humatak. So, yan mga kabadyads. So, yan yung mga simpleng idea natin mga kabadyads, no? Okay mga kabadyads, no? So, dahil may request sa atin kung paano gumamit ng OBD scanner, no? So, ayan. So, kapag ka Maxima Z at facelift model, so nandito sa unahan ang data link connector, nasa bandang kaliwa. Isasaksak nyo yung OBD adapter. So, ito yung adapter sa data link connector. Tapos, i-on nyo yung susi. Pag on nyo ng susi, magbubukas yung ating scanner, no? So, ayan mga kabadyads. Sa Bajaj RE Compact, nasa likod yun mga kabadyads, bandang kaliwa. So, pag on nyo ng susi yan, mag-o-open yung ating OBD scanner, tapos i-scroll nyo lang, hanapin nyo yung OBD. So, okay, i-okay nyo yan. Tapos hintayin nyo lang mag-connect yung ating ECU. Pag nag-connect yung ating ECU, ilalagay nyo lang sa red code. I-read nyo yung codes, tapos i-okay nyo. Pag okay nyan, so medyo maliwanag yung ating pang-video, no? So, ayan. So, nakalagay sa read code, i-okay nyo, no? Press OK. So, pag okay nyan, so babasahin nyo yan yung error code ng ating ECU. So, ayan mga kabadyads. So, mapapansin nyo yung mga future nya, erase code, view press frame, no? So, meron yan mga kabadyads, no? Meron din yung pag-read ng RPM. So medyo blurred, no? So medyo maliwanag. Nilagyan ko ng ilaw yung ating
ang camera para makita nyo, no? So, ayan, reading code. So, ito yung error code niya, no? Manifold absolute pressure, barometric pressure circuit lock. So, tapos, ilalagay natin sa erase, no? Scroll down, yes. Okay nyo lang, press okay. Tapos, ayan mga bajads. Ibabak nyo ulit dun sa read code. So, ayan, no codes are stored. Ayan. Wala na siyang code sa, error code sa ECU, no? So, tapos, papaanda rin na natin mga bajads. Okay, ayan mga bajads, so okay na yung unit ni customer. So, nare-revolution na natin ng ayos, nag-high RPM na siya. So, hindi tulad kanina na ayaw nyo mag-high RPM, so nabubulo na siya. So, ayan mga bajads, yung mga simpleng idea tungkol dito sa ating unit kapag Bajaj Maxima C o kahit Bajaj RE o Bajaj Facelift. So, same issue yan mga kabajads. So, ayan mga kabajads, so yan yung simpleng idea natin mga kabajads.